Kahit saan ako magpunta, ako naman ay bride, ako naman ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Eh, sabi niya, if the word abide in you, if ye abide in me, pag sinabing abide in me, ibig sabihin kasama mo ang Panginoon. Diba? Hallelujah si Enoch, bago siya ma-translate sa pag-agaw ng ating Panginoon sa rapture, sabi ng Biblia, Enoch walk with God. Hindi pwedeng naglakad ka, eh, sa kabilang direction, mapunta rito ang ating Panginoon, mapunta sa kabila. Hindi yun yung sabi walk with God. Amen? Pag sinabi walk with God, God and you walk together, kayong dalawa ay makasama sa kabilang bahay. Yes, amen. Sa lahat ng panahon, sa bawat oras, hallelujah, mahirap na sitwasyon, may sakit ka man o wala. Amen. Masaya ka man o malungkot. Sa lahat ng bagay nito, dapat kasama mo ang ating Panginoon. If ye abide in me and my words abide in you. Amen. Ask what you will, and it will be done unto you. Amen. Sabi nga sa preaching na, how important is the abide in Him? And the Word is God. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa salita. Amen. Kasi ang Diyos at ang salita, iisa lang yan eh. Kung kasama mo ang Diyos, kasama mo ang salita. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos tapos hindi ka naman sumusunod sa salita. Kasi iisa lang yan, unseparable yan. The Word, in the beginning, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Isa lang yun, kaya hindi pwedeng separate yun. Kaya kailangan kasama mo ang Diyos, kasama mo rin ang kanyang salita. Amen. Amen ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, if you abide in me, that means stay there. Ibig sabihin, pag sinabing naka-abide ka sa Kanya, ang ibig sabihin nito ay manatili ka sa Kanya. Amen. Don't be running over Egypt. Alam mo naman kung ibig sabihin ng Egypt. Egypt symbolizes birth, sanglibutan. Kung ano yung ginagawa ng sanglibutan, kadalasan, may mga tao yan din ang ginagawa. At ang sabi ng propeta ng ating Panginoon, don't be running over Egypt and turning after the things of the world. Naalala niyo ba ang bayan ng Israel? Balikan natin ang kwento. Nung sila lumabas sa bayan ng Israel, sa bayan ng Egypt, habang sila sa disyerto, amen, ay nandoon, hallelujah, wala silang, ang pinakain sa kanila ng Panginoon ay mana sa ilang. Tapos nung magsawa sila sa mana, sabi ng mga tao, Moises, dinala ko ba nito para matayin sa buto? Mabuti pa doon sa Egypt. May bawang, may sibuyas, may sinangan. Kahit pa pinaparusahan kami doon, okay lang. At kumakain kami ng tama. Amen? Tapos ang ginawa ng ating Panginoon, nagpawalan siya ng pugo. Nakakain sila ng karne. They worship God. Pagkatapos ito, nung magsama sila sa karne, ganoon na naman. Nagreklamo naman sila kay Moises. Moises, ano ba ito? Walang tubig. Amen. Dami nilang reklamo. Hallelujah. At ang sabi dito, if ye abide in me, means stay there. Don't running over Egypt and running after the things of the world. Maraming yung tao nag-ahamon ng pabagay sa libutan. Hindi naman masamang tayo yung kumita ng pera, magtrabaho, umunlad. Okay yan. Kasi yun naman talaga ang obligasyon natin sa pamilya, di ba? Sa ating sarili. Hindi yan masama. Pero yung sabi ng iba, di ba kapag pera, di ba sabi ng Biblia? Amen. Money is the root of evil. Money is the root of all evil. Nakalimutan na yung bandang unahan. Money, the love of money is the root of all evil. Hindi sinabing yung pera ang ugat ng kasalanan. Yun lang. Yung pag-ibig mo sa salapi, yun ang ugat ng kasalanan. Kaya kung tama ang iyong paggamit, hallelujah, sa salapi niyo naipon, sa iyong kinita, hallelujah, hindi masama. Pero yung pag-ibig mo sa salapi, amen, paano ba sinasabing iniibig mo sa salapi? Kahit araw ng pagsamba sa ating Panginoon, nasaan? Doon sa trabaho, sa hanap buhay, double pay, holiday kasi, double pay,
Kristo? Gusto siyang bitagin ng mga Pariseo. Anong sabi ng ating Panginoon? Amen. Bigyan niyo ako ng salapit. Kaya yung pinagbubuwis. Amen. Binigyan siya ng pene. At ang sabi ng Panginoon, kaninong mukha at pangalan na narito? Kay Cesar. Ngayon, ibigay niyo kay Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig sabihin yung lahat ng bagay na kay Cesar, ibigay niyo kay Cesar yan. Kasi yun ang imahe niya eh. Kay Herodes yan. Kaya lahat ng bagay na para sa kanya, ibigay mo sa kanya. Amen. Amen. Kasi hindi naman yun sabi ng Biblia, kanino bang larawan ang narito? Kay Cesar. Ibigay niyo kay Cesar. Kay Cesar yan. Ang tanong, kanino bang larawan kayo? Sabi ng Biblia, in the beginning, God created man in His own image. Ibig sabihin ng larawan natin ay larawan ng Diyos. Kaya kayo, ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Yung buhay mo, hallelujah, yung lakas mo, amen, hindi offer mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, araw-araw ka sa samba, o magsa-church. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakasabi ng Biblia, di ba, ano man ang iyong ginagawa sa isip, sa salita at sa gawa, gawin mo ito saan? Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ganyan ka importante. Ang tayo manatili sa Kanya. Sabi na dito, mga kapatid, let's stay there. Act on it. Sabi niya, His name is a mighty tower. Ang kanyang daw pangalan ay isang matibay na muog. Amen. Ibig sabihin, there's no other name in this world na yung matibay na muog. Tanging ang pangalan ng ating Panginoon, ang pinakamatibay nating kumpina. There is power in the name of Jesus. Sabi na rin, the righteous run into it. Kaya pala eh. Kaya pala yung mga unbeliever dito matakbo dito eh. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, yung righteous lang matatakbo dito. Sino lang magkukumpli sa pangalan ng ating Panginoon? Yung mga righteous person. Amen. Amen. Pero kung hindi ka righteous, abay hindi mo nga bibigyan ng halaga ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, nagiging sila ng brother ko sa labasan. Right? Amen. Name is a mighty tower. His name is a mighty tower. The righteous run into it, and they are safe. Dito nyo? Magiging safe sila. Amen. Saan tayo magiging safe? Sa pangalan ng mga ating Panginoon. Amen. Tatakbo ka sa kanyang pangalan. Magiging safe ka. Let off the pressures. Kalimutan mo yung mga pressures. Diba sabi ko na nakalaan? Amen. Ang ibon niya eh. Hindi nagtatanim. Hindi nag-aani. Pero hindi na high blood. Nakakita ba kayo ibon na high blood? Isa tayo, pag umaga, pag-isip natin, high blood tayo. Wala palang kape. Wala palang salabat. Wala pang ulam. Itlog na naman. Itlog na naman ngayon. Hindi ko lang doon, panalagyan na ng patatas. Adobo. Patatas pa to. O, yun wala lalagyan nila.
Numbers chapter 211. 21. 21 verse 31. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Tayo, malakas tayo eh. Sa lahat ng battle, kaya natin. Diba, kahit may mga problema tayo, may pagsubok tayo, nakakayahan natin yan kasi nga ano eh, yung lakas natin, alam mo, prepare tayo sa lahat ng bagay. Pero alam niyo ba, magkamantayan tayong lakas at tibay ng ating pananampalataya, ang safety pa rin natin nasa ating Panginoon. While He is the strong and mighty power. Amen. Kaya ganyang kahalaga ang tayo manatili sa kanyang salita. Sa book of Genesis, ito lang tayo ng konti. Konti lang po ito, mga kaibigan sila mga Israel. Amen. Nakikita niyo kung paano ang shadow natin ay sa panahon ng ni Eva at ni Adan. Sabi ng Biblia, sinabihan sila ng ating Panginoon, Eva, Adan, lahat ng bunga sa puno, sa halaman ng Eden, makakain niyo yan. Maliban sa isa. Yung puno sa gitna ng halaman ng Eden. Alam mo, sabi niya, ye shall not eat of it, neither ye shall touch it, lest ye die. Huwag niyong kakainin, huwag niyong ihipuin. Pag ginawa niyo ito, mamamatay kayo. Kaya lang, dahil ng serpent ay pinakatuso sa lahat ng mga hayop, dinaya na si Eva. Amen? Sabi na ahas ng serpente, ye shall not surely die, for God knoweth that of the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. At ang sabi ng Biblia, and the woman saw, pag sinabing saw, nakita niya. Dati hindi niya pinapansin yun eh. Kaya lang na-curious siya. Sa sinasabi ng serpent, sabi ng Diyos, mamamatay kami pag kinain natin. Sabi sabi ng serpent, hindi. Na-curious siya. Hindi sabi ng Biblia, and the woman saw that the tree was good for food. Nakita niya, nalantad sa kanyang mga mata, na yung palang bunga ay magandang kanin. And pleasant to the eyes. Nakakaakit sa mata. And a tree to be desired, isang punong nakakapagnasa, to make one wise, para tumalino ang tao. And she took the fruit thereof and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat. And the eyes and their eyes of them were both open, and they knew that they were naked, and they sewed the fig leaves together, and made themselves apron. Kita nila, sila pa nakaubad. Then gumawa sila ng mga pinagpinagping fig leaves at ginawa nila parking sa kanilang mga katawan. And then they heard the voice of the Lord God, walking in the Garden of Eden. Narinig nila ang tinig ng Diyos, the Word, naglalakad sa halaman ng Eden in the cool of the day. Instead na lumapit sila sa Diyos, na tumingi sila ng tawad sa ating Panginoon, nag-cover sila. And Adam and his wife hid themselves before the presence of the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Adam, where art thou? Nakita niyo, Diyos na mapangyarihan sa lahat, pero hinanan na si Adan. Ibig mo sabihin, hindi sila nakita ng Diyos. Nakita sila ng Diyos. Gusto lang ipakita ng Diyos sa kanila, hallelujah. Ngayon, sinasabi niya, thou shalt surely die. Yung connection ng Diyos kay Eva at kay Adan, naputol doon. Amen? And sin, sabi ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan na nagawa ni Eva at ni Adan sa Garden of Eden, nagbunga ito ng kamatayan. At ang sabi ng Biblia, thou shalt surely die. Namatay sila sa presensya, sa connection nila sa ating Panginoon. Hindi ba sila namatay physically? Kasi alam natin yung ating pagkamatay sa laman, hindi ito yung tinatawag ng kamatayan ng totoo. Yung kaluluwa natin pag ito namatay, yun ang totoong kamatayan. Amen. Hallelujah. At nung marinig nila salita ng ating Panginoon sa Garden of Eden, they hid themselves from the presence of the Lord.
pag hindi ka nanatili sa kanyang salita. Sabi ng Biblia, if ye abide in me. Pero dahil nga iniwan nila ang salita ng ating Panginoon, nawalan sila ng proteksyon ng ating Panginoon. Kaya doon na tumasok ang kamatayan, tumanda na sila, inilabas sila sa Garden of Eden. Yung harmony ng Diyos at saka ng tao nawala. Yung harmony ng mga hayop at ng tao nawala. Amen? Siguro kung may dinosaur doon, pwede niya kapin Eden eh. Amen? Ng mga tiger. Pero dahil nga naputol, hallelujah, yung connection ng harmony sa Garden of Eden, so dahil sa paglabas sila sa protection ng ating Panginoon, hindi sila nag-abide. With one word, misrepresented. Isang salita lang yun. Sabi ng Diyos, thou shalt surely die. Sabi ng serpent, thou shalt not surely die. Kaya nyo sa word lang magkakaita. Kaya sabi ko sa mga kapatid, very dangerous. Alam niyo ba, yung 99.9% of truth is the biggest lie of the devil. Kaya ang isang katotohanan, 99.9. Ang katotohanan, hindi ang puro katotohanan kasi maliit yan. Kasi ang truth ay 100% yung second. Kasi yan ang daya sa Eva sa dali. Sa 99.9. Isang salita doon, thou shalt not surely die. Sabi ng Diyos, thou shalt surely die. Pinagdala naman na. Tingnan niya, nahulog na ang tao sa kasalanan. At sinumpa sila, amen, sa kasalanan. Kaya hanggang mga papagdalamin yung mga tao, ano na yun? Nasabing ahas daw yun, sa Garden of Eden. Hindi na ahas dati. Bird-footed yun. Kasi nung sumpa siya, doon lang siya kumapay. Sabi ng Biblia, mula ngayon, igagapang mo ang iyong tiyan. Ibig sabihin, dati siya hindi gumagapa. Ang dahilan, sa paghiwalay nila sa ating Panginoon. Lumabas sila sa proteksyon ng ating Panginoon. Minsan tayo, mga tao, kumanan pa tayo, ay inisip natin, okay lang yan, hindi naman napansin ni Lord. Nakita eh. Ginawa ko nga ito makaraan eh, tapos wala naman nangyayari sa akin, okay lang. Amen. Hindi naman suffer. Wala naman nangyayari. Isang lang naman pati ito eh. Amen. Hindi ka nagmamalay, may epekto pala yan. Amen. Kasi ba sabi ng Biblia, tayo ay bahagi ng katawan. Ang sakit ng kalingkingan. Sakit lang ba ng kalingkingan yun? Daman ang buong katawan yun, di ba? Nararamdaman natin yun. Pagka may sakit ng kalingkingan, ang dulo sa sarili natin, nararamdaman natin yan. Yung epekto sa buong bahagi ng katawan. Dahil tayo isang katawan, tayo isang katawan ng ating Panginoon. Mapapaa ka, mapabuo ka, mapatenga ka, mapabibig ka. Tayo ay isang bahagi ng katawan ng Diyos. Pag may isa na nag-malfunction siya, nagkakaroon ng epekto sa katawan. Subukan nyo. Pag sumakit pa, dahil masakit ang tao ngayon. As arthritis. Amen. Ngayon, ito, nahirapan ako maglakad. Epekto yan eh. Pag ang isang katawan ay mayroong malfunction, naramdaman ng buong katawan. Dahil sa magsuway, hallelujah. Ano nga kayo, Pastor Eddie, huwag mga ipopost yung picture, pwede na mga asawa ko. Kasi ang ulam doon kahapon sa meeting namin, ang ulam ng tikaan, ayaw mo mga kumain ng tikaan. Walang mga pesa ko, alam ang kanin na kainin ko. Kaya pag-uwi ko, yun, nasakit na natin pa ako. Sabi niya, stay behind the word. Meaning, stay with the guide. Pag nag-stay ka daw sa salita, naka-stay ka sa guide. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw. Stay right behind it. Manatili ka lang dito, don't get in front of it. Huwag mong unahan yung guide. Guide nga eh. Hallelujah. Don't get in front of it. Stay behind it. Manatili ka lang kasabay ng salita, kasama ng salita. Huwag mo siya unahan. Minsan kasi ganyan tayo eh. Pinuuna natin kung ano gusto ng ating Panginoon. Pinuuna natin yung kalooban niya. Sabi niya, stay behind the word. Stay with the guide. Pagka sumala ka sa guide, sasala ka sa lahat. Kahit maliit lang ang umpisang mali sa guide, hanggang dulo yan, malaki na yan. Subukan nyo. Pag sa umpisa ng guide ninyo, mali ka agad. Sa
Sa una, maliit lang, pero sa dulo niya, malaki. Amen. Kaya manatili tayo sundan natin sa salita. Naalala ko tuloy, yung gumagawa tayo ng Church of Quezon. Instead, yung level natin na guy, yun ang susunod natin, bali. Ang ginagawa ng mga brothers, pagpatong ng hollow block, isusunod yung tansi. Pagka hindi sunod yung tansi, dadagdagan. Ibig sabihin, ang susunod natin yung hollow block. Yung pala mali. May level naman eh. May pagka lumampas yung level, inuusog natin yung tansi, baliktad. Yung guide ang pinususunod natin, minsan yun ang ginagawa ng mga tao eh. Magkakamali ka. Dapat tayo ang sumusunod sa guide. Tayo ang sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi tayo, amen, ang susundan ng salita. Gawin ng ating Panginoon. Amen. Nobody has to tell you it's posted everywhere. Amen. Ito ang kadalasan ng global sa panahon ngayon. Minsan yung iba, hindi na kailangan ng guide. Amen. There's no need of somebody trying to tell you about that. Minsan hindi natin kailangan yung ibang tao, hindi na kailangan ng guide. It's posted everywhere. Amen. Wala naman tao ng tulong ng magnanakaw, di ba? Amen. Walang tao ng tulong ng mga evil things. And wala nang tulong sa atin ng mga maling gawain. Sabi niya, it's posted everywhere. Amen. But you people, sabi niya, that's mission. Yung crossover. Kaya lang minsan lumalabas tayo sa guide. Amen. Hallelujah. Kaya nga sinabi, you are born again. You are in the land. Heaven in the land. Tayo na sa land. Hindi sa pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, don't never try to reason God's word. Huwag mong subukan na mag-reason out. Minsan kasi ang mga tao, madalas mag-reason out. Amen. Don't never try to reason God's word. Di ba si Eva, nung siya ay mga tuwiran sa Diyos, kaya nangyari sa kanya, nakulong siya sa kanya. Huwag niyo subukang mag-reason out sa salita ng ating Panginoon. Just believe it. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, by your strength, you are healed. Healed ka na. Huwag ka na mag-reason. Pero bakit ganito? Ang sakit pa rin pa ako. Hirap pa rin akong huminga. Amen. Ang sakit ng aking dibdib. Don't reason out. Sabi ng Biblia, nung ipako ang ating Panginoon sa Calvary, sabi niya, it is finished. Your salvation and your healing is already done. Tapos na yun. Kailangan mo lang paniwalaan na yung pinagalitan ng ating Panginoon. Kailangan mo lang hawakan. Naligtas na ng ating Panginoon. Hindi tayo naligtas kahapon kailanman. At sa isang araw, di ba ganyan naman church? Kailangan naligtas. Nung mabaptize ako, no? Sabi ng Biblia, you are saved before the foundation of the world. Bago pa natin sa limutan, mayroon mang pinaslang na kordero. There is a lamb slain before the foundation of the world. Ibig sabihin, dati pa, nagtinubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen. May mga kasyalan ganyan, may mga simbahan na ganyan ang kapilan. Pag tinanong ko, kailan ka naligtas? 1980. Nung mabaptize ako. Dati ka pang niligtas sa ating Panginoon. Ang problema nga lang, hindi mo piniklaim ang kaligtasan. Hallelujah. Pag binigyan ka ng Diyos ng isang bagay, hiram mo kagad. Sa'yo yan eh. It's your personal property. Yes. Hindi yan pwedeng ibigay sa iba. Kasi sa'yo yan. Narami bang ating Panginoon? Sabi nung kanyang yung malagay, Panginoon, pwede bang ilagay mo si James sa kanan mo, tapos si John sa iyong kaliwa? Tapos sabi ng ating Panginoon, at ng Kristo, hindi ako maglalagay sa kanila. Sa iyo, kay John, kay James sa kaliwa, at sa kanan. Kasi merong mga nakatalaga na dyan, bago pa
It's rock today. Ang shield daw, ang ating daw pag-asa, at ang ating shield, at ang ating armor, ay ang bato sa ating panahon. Sino yan? Ang ating Panginoon. He is the rock of salvation. What is that rock? The rock of salvation. Rock is revelation. Kailangan ma-reveal sa iyo kung sino talaga ang ating. Hallelujah, Lord. Hindi tayo nagka-church attendance dito, mga kapatid. Kasi kung church attendance na mabibilangin, mas magagaling tayo ng church. Kasi perfect attendance sila eh. May listahan sila sa pintuan ng simbahan. Pag absent ka, yayin ka. Kaya mahigpit sila. But we are not here para sa church attendance. Amen? Hallelujah. Stay behind the word. Amen. At huwag mong subukan kung saan ang pintuan ng kaaway. Kasi pag binuksan mo pintuan ng kaaway, papasok yan. Amen. That's the best protection we have. Is God's protection. Ang ang dahilan daw, magandang protection natin ay ang salita. Amen. Sabi niya, Ephesians chapter 3, verse 9. And to make all men see that's the fellowship of the mystery, which from the beginning the word had been hid in God, who created things by Jesus Christ. Ito yung sinasabi natin fellowship ng mystery. Kaya ginagawa natin ito, fellowship ito ng mystery. Minsan tayo hindi maintindihan ang mga kaya mystery sa kanila ito. Hindi na maintindihan. Bakit ito mga tao na sa amin na sa church? Hindi nagsasawa sa mukha. Sila din naman na sa church. Amen. Ningguling ko. What is the fellowship of the mystery? To make men all see from the beginning. Amen. The greatest fellowship that man could ever have is fellowship with Christ. Kaya nga tayo tinawag ng Christian. Ibig sabihin, tayo ay bahagi ni Kristo. Christian. Amen? Pag tinanggal mo si Christ sa buhay mo, ang matitira ay I-A-N. Sabihin ay I-N. Kaya pag wala si Kristo sa buhay mo, natin tayo. Wala tayong magagawa. Wala tayong silbi. Salamat na lamang at tayo kandig ng ating Panginoon sa Biblia. Kaya siya tayo natawag. Tapos pag tinanong ka, ano bang religion mo? Christian. Isang tinanong na, Christian. Basta Christian. Christian. Born again ba? Basta Christian, di ba? All followers of Christ, it's called Christian. Not Christian. Amen. Sabi nga, then you are not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everywhere that believe. Sabi niya, quit your formal worship. Magabi na naginip ko kayo ng ito sa circle. Napunta ko sa isang church. Akala ko may sa church, pumasok ko kasi may logo eh. Kung pagpasok mo, ano ginagawa sa church? May nagkagandanan, may nagkukantuhan, may nagbabang-whiting, may nagsisiraan, may nagpapamilingan. Ako pinakabait dito, sabi ko isa. Pakita pa tarang po nito, para na election. Nasa susunod ako, at hindi ko nakatiis. Tumayo na ako sa unahan. At nag-preach ako na sa gitna nila, at sila nga kayo, alam ko, at tumango. At kung dito, church, sayang ang panahon nyo pag ginagawa kayo sa church. Hindi ko maintindihan kung saan church ito. Hindi pala yung mga tao, ibang tao. Sila mga nakikita sa buong buhay ko. Amen. Sabi na, quit your formal worship. Iwan nyo na yung mga formality pagsamba. Na mag-check lang ang attendance sa samba. Amen. Pag-uwi, balik sa dati. Kristyano ngayon, bukas hindi. Quit your formal worship. Get into fellowship with Him once. Amen. Stop going to church on Sunday and saying a little prayer at night before you go to bed and really get out of and come to the fellowship. Sabi niya, you're hurry up and wash the dishes. Pabalik sa dati, gagawin ito, mapunta sa church. Ganun lang, walang ginagawa, pabalik-balik ng buhay nila. Sabi niya, quit formal worship. Dapat pag nasa church kayo, makakolekta kayo ng tubo sa atin.
church para lang makita ni pastor, makita ng mga kapatiran, na tapos na. Amen. Habang nandito kayo sa church, isipin nyo, amen, nandito din ang ating Panginoon nakapinisip. Anong klaseng fellowship ang kaya ng ibigay sa atin? Sinabing fellowship, two fellow in a ship. Dalawang nakasama sa iisang bangka. Ibig sabihin, nandito ka 100%. Hindi pwedeng physically present ka, pero mentally absent ka. Nakakatawan mo pero isip mga doon. Dapat 100% ibigay natin